Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nasa ikalimang palapag ng Lopez Towers sa May Rojas Boulevard si Larry. Binabaybay ang pasilyo at isa-isang tinitingnan ang numero sa pinto ng mga room. Narito ka. Bulong niya sa sarili nang makita ang numero ng room. Una niyang sinubukan ang doorbell. Nakatatlong diin na siya at naririnig niya sa loob ang bell ay wala pa ring nagbubukas ng pinto. Naiiritang inulit ng binata ang pagdiin sa bell. Baka wala ang sadya niya. Sana'y tumawag na muna siya sa telepono. Iyon ang unang plano niya, ang tawagan si Mrs. Marco Winfield. Subalit naisip niyang hindi mainam na sa telepono ipakipag-usap ang ganoon kadelikadong topic. At hindi siya nakatitiyak kung ano ang resepsyon ng biyuda ni Marco Winfield. Sinubukan niyang kumatok nang magbukas ng pinto ang katapat na room. "Are you looking for Mrs. Winfield?" Ang matandang babae na bahagya ng umiti kay Larry. Mukhang foreigner. "As a matter of fact, yes." Sagot ng binata. "Is she out of her unit?" "You've missed her by 2 days, son." Wika ng matandang babae. "Now, you wait for me here." At bago pa nakapagsalita uli ang binata ay muling pumasok sa loob ng room ang matandang babae. Naiinip siya habang naghihintay sa matandang babae. Hindi nagtagal ay muling lumabas ang matandang babae. May inabot na papel sa kanya. "That unit is either for rent or for sale. If you're interested, you can call her agent." Malayo na ang matandang babae ay nakatingin pa rin sa papel na hawak ni Larry. "For sale ang unit ng biyuda ni Marco Winfield. You've missed her by 2 days, sabi ng matandang babae. Baka nagbalik na ng Amerika ang babae. Napaungol ang binata. Nalilito at hindi malaman ang gagawin. Nabibitin na ang trabaho niya sa opisina ay puyat at pagod pa siya. At kung sakaling umuwi na nga ng ibang bansa ang babae ay hindi niya masusunod ang ipinangako sa pinsang si Elsa bago ito namatay. Nagmamadaling hinakbang ng binata ang elevator. Madilim na nang bumiyahe pa uwi ng San Agapito si Larry. Maaari sana siyang umalis kahapon ng hapon matapos niyang makausap ang ahente ni Mrs. Winfield kung hindi lang dahil sa apurahang trabaho at meeting sa opisina. "Wala akong iba pang impormasyong maibibigay sa iyo, Mr. Barameda, maliban sa address na ito ni Mrs. Winfield sa San Agapito," sabi ng ahente kahapon ng hapon nang mag-usap sila. "Hindi ko rin alam kung bakit sa lugar na iyon nagpunta si Ana. Ang bilin niya ikontakin siya kapag may bayar na ang unit niya sa Lopez Towers." "Taga San Agapito ako, Mr. De Torres," wika ni Larry sa isang tonong hindi pagdududahan. "Bukod pa sa gusto kong makausap ng personal si Mrs. Winfield. At kung magkababayan kami, baka sakaling mabigyan niya ako ng magandang presyo," anya sabay ngiti. "Pero huwag kang mag-alala, kung magkakaroon ng bentahan, makukuha mo ang komisyon mo." "Hindi ko pinagdududahan iyon," sagot ng ahente na nakangiti rin. "May kontratang pinirmahan si Mrs. Winfield na dadaan sa akin ang anumang bentahang mangyayari. At heto siya ngayon, pauwi ng San Agapito matapos ang halos 3 taon. Dahil lang sa habilin at ginawa ni Elsa para sa Mrs. Winfield na ito. Dahil lang sa pagkasangkot ng pinsan niya kay Marco Winfield. Napangiwi siya at napakuyom ang kamao. Kahit kailan, hindi niya nagustuhan ang bayaw ng kanyang pinsan o ang bayaw na hilaw. Mabulok siya sa impyerno. Pinigil niya ang sarili na magalit alang-alang kay Elsa. Wala na ito. Pero bakit San Agapito? Ano ang ginagawa ng biyuda ni Marco sa San Agapito? Ay, Santa Santima. Bulalas ni Tata Emo nang makita si Larry na nakaupo sa hapagkainan, nagkakape. "Magandang umaga po, Tata Emo," bati niya sa matandang pinagkatiwalaan niya ng bahay nila mula nang mamatay ang kanyang ina. "Larry, ikaw nga ba, hindi pa rin makapaniwala ang matanda. Kailan ka dumating, anak? Bakit hindi ka man lang nagpasabi?" Tuluyan nang napangiti si Larry. "Relax, Tata Emo. Isa-isa lang po ang tanong. Kanina pa akong alas 4 dumating at hindi na kita ginising. Bakit hindi mo ako ginising?" Pambihirang bata ito, sinipat ng matanda ang tasa ng kape sa harap ni Larry. "Teka nga at ipagluluto kita ng almusal." Nagtuloy ito sa kusina. Dinampot ni Larry ang tasa ng kape at tumayo. Lumabas siya sa screen door ng kusina at naglakad patungo sa ilalim ng puno na may nakapaikot na upuang kawayan. Tinanaw niya ang dagat habang hinihigop ang mainit na kape. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa umaga. Pinuno niya ng sariwang hangin ang dibdib.
Kay tagal kong hindi nasilayan ito. Kaibang-kaiba sa buhay sa Maynila. Simple, tahimik. Isang bahagi ng baybayin ang napagtuunan niya ng pansin. May isang alaalang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Napapikit siya at umiling. Madalas niya itong iniisip, ngunit ang makita mismo ang lugar na pinangyarihan ng alaala ay ibang usapan. May tila gustong humalukay sa sikmura at dibdib niya. Inilapag niya ang tasa sa mesa at hinugot sa bulsa ng pantalon ang cellphone, kasama ang kapirasong papel na ibinigay ng ahente ni Mrs. Winfield. 4 na beses na itong nagring bago may sumagot. Hello, Mrs. Winfield speaking. Napabuntong hininga si Larry. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya inasahan ang tinig na narinig niya. Batang tinig, malambing, ngunit may kung anong lalim na tila bumalot sa kanyang pandinig. Napapikit siya. Hindi niya alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang alaala ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan, isang pakiramdam na matagal na niyang iniiwasan. Ano ba ito? Isang boses lang. Pero bakit parang gumugulo ang kanyang diwa? Pag-iwas ba talaga ang sagot? Dapat sana ay nagkaroon sila ng pagkakataon ni Maris, ngunit naudlot iyon nang tumunog ang telepono noong gabing na aksidente si Elsa. Ang huling beses na nagtalik sila ni Maris ay 3 buwan na ang nakalipas. Sa nakaraang buwan, nasa Guam siya at kamakailan lamang bumalik dahil sa bagong proyekto ng kumpanya sa Tagaytay. Sa loob ng 2 linggong nagdaang puno ng pagluluksa para sa kanyang pinsang si Elsa, 4 na beses nang pumunta si Maris sa kanyang pad. Ngunit hindi niya naramdaman ang dating pagnanasa. Dahil ba iyon sa lungkot? Sa inis? O sa tensyong bumabalot sa kanya? Hello? Muling nagsalita ang babae ng ilang saglit na nanahimik ang linya. Sino po ito? Napatikim si Larry bago sumagot. Mrs. Winfield, ako si Mr. Barameda. Agad na naalimpungatan si Ana nang marinig ang lalaking nasa kabilang linya. Mailalim at bigat ang kanyang tinig. Tila dumadaloy sa alo ng telepono. Kilala ba kita, Mr. Barameda? Bahagyang nagtaas ng kilay si Ana habang inuulit sa isip ang kanyang pangalan. Saglit niyang naisip ang isang taong kakilala niya na may ganoong apelyido. Hindi, sa tingin ko hindi pa tayo nagkikita. Pero gusto kong makipagtagpo sa iyo. Okay, tumatawag ka ba mula sa Maynila? Tanong niya at tuluyang nawala sa isip ang balak niyang itanong ang unang pangalan nito. Tungkol ba ito sa kondo ko? Ang ahente ko ba ang nagbigay sa iyo ng numerong ito? Narito ako sa San Agapito, Mrs. Winfield. Sandali siyang natigilan. At yes, tungkol ito sa kondo mo. Gusto kitang makausap ngayong hapon, kung convenient sa iyo. Say 5 o'clock this afternoon. Gusto pa sana niyang itanong kung bakit nasa San Agapito ang isang prospective buyer ng kanyang kondo sa Maynila, pero iba ang lumabas sa kanyang bibig. Okay, 5 o'clock then. Ibababa na sana niya ang telepono nang may kung anong damdaming biglang bumangon sa kanyang dibdib. Ano ito? Hindi niya mawari. Nakatitiyak siyang alam ng bisita niyang siya ay nagluluksa. Bagamat hindi siya lubusang nakadarama ng lungkot, pinili niyang magsuot ng isang navy blue na damit dahil iyon ang inaasahan ng kanyang makakaharap. Short sleeves, v-neck, at may gold buttons hanggang ibaba. Lalo siyang nagmukhang slim sa dark na kulay ng kanyang suot. Kinuha niya ang isang velvet headband at binatak patungo sa likod ang buhok. Naglagay ng isang simpleng push and pull diamond earring. Nagpulbo at nagpahid ng bronze lipstick sa mga labi. Tumingin siya sa salamin. A respectable 25-year-old widow. Almost 25 pagtutuwid niya sa sarili. Sinulyapan niya ang relo. 10 minuto bago mag-alas 5. Lumabas siya ng silid at bumaba upang hintayin ang pagdating ng buyer. Nagsalubong ang kilay ni Larry nang ipasok ang kotse sa malawak na bakuran ng bahay ni Mrs. Winfield. Halos 3 taon siyang nawala pero hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lumang bahay ng mga Kastilyo. At doon, sa isang iglap, bumaha ang mga alaala. Larry, ikaw ba yan? Ana. Ikaw ba talaga ito, Ana? Nagkatinginan sila. Parehong hindi makapaniwala. Mga kafelisidad, inaasahang mabubunyag ang nakaraan ni na Larry at Ana na tila may malalim na ugnayan. Magkakaroon ng tensyon at emosyonal na pag-uusap na maaaring magbago sa kanilang mga plano at damdamin. Abangan natin sa susunod na kabanata.